December 31 na deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program. Wala nang extension ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magkakaiwalay na insidente ng sunog na itala sa Cebu, Davao at sa Tondo, Maynila. Mga sospek sa pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, kinasuhan na ng PNP, anak ng biktima itinuturong nag-utos sa gunman. Kaso ng human trafficking laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, pinaiimbestigahan ng Senado. Pamalaan, tiniyak na handa laban sa El Nino. Ikaw na ba ang susunod na milyonaryo? Loto na may 250 milyon ang jackpot prize, bumulahin na mamaya. 2 linggo bago ang Pasko, sitwasyon sa mga paliparan, alamin. At mga huling miyembro ng K-pop boy band na BTS sumabak na rin sa military service. Kanilang yulok silipin. Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, lusot na sa Senado ang panukalang batas na naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa sa mga sangkot sa agriculture smuggling at hoarding. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Lumusot na sa third reading sa Senado panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o ang Senate Bill number 2432. 18 senador ang bumotong pabor sa panukalang batas habang walang kumontra. Layunin ng panukalang batas na mas magkaroon ng ngipin ng batas kontra smuggling kung saan mas bibigatan ang mga itinakdang parusa. Sa ilalim ng panukalang batas, parusang life imprisonment at multa ng triple sa halaga ng agricultural at fishery products ang pwedeng tamuhin sinumang mapapatunayan na lumabag sa panukalang batas. Ire-repeal ng panukalang batas na ito ang Republic Act number 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 sa kadahilan ng nakikita ng ilang mamabatas na hindi ito epektibo. Layunin ding higpitan ng batas ang mga lumalabag sa smuggling, hoarding, profiteering at kartel ng mga agricultural at fishery supplies. At ang matindi pa rito, ang agricultural smuggling ituturing din na isang economic sabotage, kaya naman mas magiging mahigpit ang kaparusahan. Lusot na rin sa Senado ang panukalang batas na Free College Entrance Examinations Act na naglayong alisin ang entrance examination fees sa mga private higher educational institutions para sa mga kwalipikadong estudyante. Pasado na rin sa Senado kahapon sa ikatlong pagbasa ang panukalang batas na layong palakasin ang kapasidad ng defense industry at palakasin ang mga armas na gawa sa bansa at mga kagamitan ng armed forces. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, layong limitahan nito ang pag-asa ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa pagdating sa mga armas. Daniel Manalastas para sa Bayan. Samantala, pinanguna naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Malacanang para po pag-usapan ang mga akbang ng pamahalaan para maagapan ang magiging epekto ng El Nino sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Prioridad ng pamahalaan ang pagbuo ng Task Force El Nino para sa komprehensibong hakbang sa epekto nito. Ang grabing tagtuyot ay inaasahang tatama hanggang sa huling bahagi ng second quarter ng susunod na taon. Dito sumentro ang sectoral meeting kanina na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, pangungunahan ng Task Force ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Binigyang diin niyang dapat iprioridad ang hakbang ng gobyerno base sa short-term at long-term interventions. Ayon sa National Action Plan sa El Nino, tinukoy ng pamahalaan ang 5 sektor na kailangang matutukan, gaya ng tubig, pagkain, power o enerhiya, kalusugan at public safety.
Sabi pa ni Pangulong Marcos, kailangang paigtingin ang hakbang ng gobyerno para matiyak ang napapanahong tulong sa mga maapektuang lugar. Sa report ng Department of Science and Technology o DOST, higit 60 probinsya ang posibleng maapektuhan ng El Nino, habang 6 na lalawigan naman ang posibleng makaranas ng dry spell. Now, on the right side would be the May. So, ang tingnan nyo dyan, yung drought would be red. So, North Luzon is dry spell, northern extreme Luzon. And then some parts of Mindanao will be yellow or dry condition. So, essentially all the rest of the country would be from dry condition to drought. So, mostly drought. Ang utos ni President would be to categorize actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. Yung madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also expand according to the forecast. And of course, that would the one important thing is to enhance the communication effort. Ang Department of National Defense ipinakilala ang National El Nino Online Platform, isa itong database ng mga ngasiwa sa development ng mga programa at plano para malabanan ang epekto ng El Nino. Alan Francisco, para sa Bayan. Iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang extension ng deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng pagtulak ng pamahalaan para sa jeepney modernization, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang petsa ng deadline para sa konsolidasyon ng mga public utility vehicles operators na nakatakda sa December 31. Ito ang binigyang diin ng punong ehekutibo matapos ang kanyang pakikipagpulong sa mga transport official ngayong araw. Ayon sa punong ehekutibo, 70% na ng mga operator ang nakapag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Kaya giit niya, hindi dapat hayaan ang minorya ng mga operator na maging dahilan na maatrasado ang naturang programa na anyay makaaapekto sa karamihan ng mga operator, mga bangko, financial institutions at ng publiko. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na susundin ang timeline ng modernization program kung saan oras na maipatupad ay makikinabang ang lahat. Dahilan anya para hindi na ito dapat palawigin pa. Bagay na sinang-ayunan naman ng ilang transport group, gaya ng Pasang Mazda. Ayon sa grupo, 9 na beses nang pinalawig ang consolidation para sa mga operator, kaya mabuti na lamang din daw at natuldukan na ito. Ang mga operator na magsasama-sama para mag-form na isang cooperative or corporation. At nang noon, ito isang magiging entity at pati ang mga nakapaloob dyan, yung proper dispatching of unit. Kung may mga benepisyo manggagaling sa gobyerno gaya ng pre-rides, madali nang kausapin yan. Kasi nga, cooperative na sa or corporation. May mga fuel subsidy, ang kakausapin na lang yung pamunuan. Giit pa ng grupo na panahon na raw kasi para i-modernize ang transportasyon sa bansa. Lalo't marami sa mga karatig bansa ng Pilipinas ang matagal nang sinimulan ang transportation modernization. Doon sa lumang sakyan ay istansa ng ating mga paseros na bubundol sa likod. Samantala sa modern jeepney, kumbinyente, nakakatayo, aircon, ligtas at safe ang ating mga paseros na yun naman ang kailangan sa isang public transport. Sa pinakahuling tala ng LTFRB, mahigit 150,000 na unit na ng jeep, bus, UV Express ang na-consolidate, na kung susumahin ay nasa 70% ang aktual na consolidation rate kumpara sa 65% lamang na target. Nasa halos 300,000 mga transport operators naman ang nakibahagi sa programa at bumuo ng mga entity, habang mahigit kumulang 2,000 ang nabuong mga kooperatiba sa buong bansa. Kenneth Pasyente, para sa Bayan. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect na sangkot sa pamamaril sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija. Itinuro naman ng suspect na mismong anak ng biktima ang nag-utos sa kanya. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Halos isang buwan matapos ang karumal-dumal na pamaril sa mag-live-in partner sa loob ng isang bus sa Nueva Ecija, naaresto na ng pulisya ang isa sa mga suspect na kinilalang si Alan de los Santos at isa sa mismong gunman. Sa tulong ng informant ay natunton si de los Santos sa Dilasag, Aurora na dati nang may warrant of arrest sa kasong statutory rape. Pagka-aresto sa suspect ay nagbigay umano ito ng extrajudicial confession.
Itinuro nito ang anak ng babaeng biktima na tumawag sa kanya para isagawa ang pagpatay kapalit ng halagang 60,000 pesos. Lumalabas na engage talaga sila sa gun for hire activities. With regard doon sa anak, lumalabas siya na in-implicate siya doon sa case at kasama sa gathering ng mga evidence natin yung pag-establish lahat through case build-up kung ano yung mga evidence na hawak natin. Sa salaysay din ni De Los Santos, Setyembre pa pinagplanuhan ang krimen at isa sa naging opsyon ay pagkatapos ng hearing sa isinampang kaso ng babaeng biktima laban sa kanyang anak. Yung motibo na tinignan natin initially doon sa investigation, nung nag-start tayo sa investigation, ay yung filing ng robbery at saka carnapping case ng victim na babae doon sa sarili niyang anak. Patuloy naman ang pagtugi sa isa pang gunman na si Romelito Fabianes o alias Umpak. Isinampa na ng PNP ang kasong 2 counts of murder laban kay De Los Santos at 4 pang sospek, kabila ang isa pang gunman, driver ng sasakyan na naghatid sa kanila kung saan sila sumakay ng bus, at sa anak ng babaeng biktima. Bagamat maituturing ng case solved, hindi titigil ang PNP hanggat hindi tuluyang napapanagot ang mga salarin. Been working hard to bring their murderers before the bar of justice. Through the concerted efforts and dedication of SITG, justice has been served to the victims and their bereaved families with the identification, arrest, and filing of criminal complaints of murder before the prosecutor's office. Patrick De Jesus, para sa Bayan. Halos 2 linggo na lang at Pasko na. Kaya't ang NAIA na inaasahang dadagsain ng mga pasahero, todo handa na para sa holiday exodus. Yan ang ulat ni Karen Villanda. 2 linggo bago ang Pasko, maaga lang nauwi sa Pilipinas si John Marie mula sa Hawaii. Babalik rin siya bago magpasko kaya advance celebration na ang kanilang gagawin sa Ilocos. Aniya pinilit niya makauwi dahil iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. Kita mo pa lang yung mga ilaw, masayang-saya na ako eh. Uuwi lang din po ako doon ng 23. So doon pa din ako magpapasko. Bakit hindi dito ma? Kasi andun po yung asawa ko. Okay. So, Yeah. paano yan? I-advance nyo na lang? Ano ba gagawin? Oo, bibisita lang sa family. Tapos, mag-share ng blessings. Ilan lamang si John Marie sa ilang mga pasaherong unti-unti nang dumadagsa sa NAIA Terminal 1. Kaya naman para mas lalong ma-feel pa ng mga pasahero sa paliparan ang Pasko, pinailawan na rin kagabi ang 28-feet Christmas tree ng Philippine Airlines sa Terminal 1. Ayon kay Manila International Airport Authority, General Manager Brian Co, posibleng umabot sa 140,000 na pasahero kada araw ang babiyahe simula sa December 22. Ngayon pa lang kasi umaabot na sa 130,000 na pasahero ang gumagamit ng NAIA araw-araw. Starting December 1, nag-deploy na tayo ng mga extra measures. Of course, we had to make sure we have enough resources. Nandito rin mga tao, ang mga equipment na nakakabit sa NAIA, tuloy-tuloy ang ating pag-upgrade. At syempre, ang security. Ito yung mga isa sa mga pina-alert sa atin ng DOTR para mabantayan ng ating mga airports para mapanatili nating mapayapa at tuloy-tuloy ang serbisyo sa ating mga pasahero. So, umaabot na rin sa 800 ang flights kada araw sa NAIA. Mas madami kumpara sa 750 flights lamang noong kalagitnaan ng taong 2023. Dahil dito inaasahang papalo sa 45 million ang bilang ng mga pasahero na gumagamit sa NAIA sa buong taon ng 2023. Gayunman, napapanatili pa rin ito ang 80% na on-time performance ng mga flight. Tiniyak rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na mauulit ang January 1 air shutdown incident ngayong holiday na isang isolated case lamang. Since then, we have already improved all the equipment. All the necessary maintenance procedures are being implemented. And the employees, the officers of CAAP are very much aware of my instructions to them to see to it that all equipments should be working. Palagi naman yan every long weekend, hindi lang ngayong Pasko. But every time magkakaroon ng long weekend, pinapaalala namin sa kanila yan. Bukod naman sa paliparan, sinabi ni Bautista na handa na rin maging ang ibang mga terminal sa bansa para sa pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe sa Pasko. Ready tayo lahat. Siguro
nakita nyo nung last week, I visited yung Philippine Coast Guard, no? Situate na kompleto kami ng mga equipment, ng mga facilities, ng manpower, no? And sabi ko nga, gusto kong makita yung capability natin, yung readiness natin. And that's the reason why we had that command conference, no? And doon sa command conference, nakita ng Coast Guard yung kahandaan, no? Para sa mga pangangailangan ng mga pasahero, ng mga nandoon sa dagat, no? Pero ang Coast Guard, hindi lang naman sila nasa dagat, no? Nandito rin sila sa airport, nandoon sila sa mga bus terminals, no? So, kasama yan sa pinag-ahandaan natin. Karen Villanda para sa Bayan. Ikinakampanya ng isang grupo ang ligtas na pagsalubong sa Pasko at Bagong Taon at tampok sa kanilang paradang ilang alternatibong pampaingay. Yan ang ulat ni Mark Petalco. Bit-bit ang mga lata at kasarola, sama-sama nag-ingay ang nasa higit 2,000 mag-aaral ng Toro Hills Elementary School sa Quezon City bilang bahagi ng Iwas Paputok campaign. Ayon sa grupong Ban Toxics, nakatutok ang kampanya nito ngayong taon sa pagmulat sa mga bata sa masamang epekto ng paputok sa kalusugan ng tao. Sa murang edad kasi nila, mas mahalagang sa ngayon pa lang ay maintindihan na nila yung peligro na dulot ng mga paputok. Ang bawat paputok ay may taglay ng mga iba't ibang mga nakalalasong kemikal na makakapinsala ng kanilang kalusugan. Kaya nga dito natin sinisimulan sa mga paaralan. Sa Iwas Paputok campaign na ito, aktibo nakikilahok ang mga batang mag-aaral ng Bahay Toro Hills Elementary School para bigyang halaga ang ligtas sa pagdiriwang ng bagong taon sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paputok. Bukod sa mga mag-aaral, pumarada rin ang kanilang mga magulang, guro, local officials at mga kinatawa ng PNP at BFP. May nakakostume na animoy naputukan para ipakita ang peligrong dala ng mga paputok. Yun nga, yung nagiging problema natin kasi, ang daming batang na bibiktima. Kaya dapat maging aware talaga yung mga bata at saka yung mga magulang sa ganitong mga iwas paputok program ng mga eskwelahan para maiwasan yung sobrang dami ng napuputukan. Sa datos ng Health Department, umabot sa mahigit 300 ang fireworks-related injuries sa pagsalubong ng 2023. Target itong mapababa ngayong taon sa maagang kampanya kontra paputok. Mark Fetalco para sa Bayan. Sinigurado na ng Philippine Sports Commission ang kanilang kahandaan sa pagsasagawa ng 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na magbubukas sa darating na linggo sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTV Sports. Nalalapit na ang pagbubukas ng inaabangang 2023 Batang Pinoy at Philippine National Games na gaganapin mula December 17 hanggang 22 sa lungsod ng Maynila. Kaya puspuso na ang ginagawang paghahanda ng Philippine Sports Commission para sa dalawang pinakamalaking youth sports event bago matapos ang taon. Ayon kay PSC Chairman Richard Bachman, magsisilbing daan ng Batang Pinoy at PNG para maipakita ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipinong atleta ang kanilang husay sa larangan ng palakasan. Naniniwala rin si PSC Executive Director Paolo Tatad na magandang plataforma ang Batang Pinoy at PNG para sa pagpapalawak ng grassroots program ng PSC. Sa huling datos ng komisyon, aabot na sa 18,000 atleta ang kalahok para sa Batang Pinoy, samantalang halos 4,000 naman ang sasabak para sa PNG. Sa kabuuan, 25 sports ang kasama sa Batang Pinoy at PNG na kinabibilangan ng dance sport, trampoline at aerobic gymnastics na lalaruin sa unang pagkakataon. Ngayong linggo ang opisyal na pagbubukas ng Batang Pinoy at PNG sa Rizal Memorial Sports Complex, ganap na alas 4 ng hapon. Daryl Oclares para sa Bayan. Kumakot ng medalya ang tatlong University of the East High School fencers sa 2nd Malaysia Fencing Federation Mini-Me International Championship na ginanap mula November 30 hanggang December 5 sa Kuala Lumpur, Malaysia. 2 gintong medalya ang naibulsa ni Nina Canlas matapos siyang dominahin ang Under-14 at Under-17 Women's Individual Epee. Kabilang rin si Canlas sa kupunan na nakasungkit ng ginto sa U17 Women's Team Epee kasama sina Juliana Jimenez, Josta Sandoval at Zoe Velasco. Gold din ang naiuwi ni James Lim para sa Under-15 Men's Foil matapos talunin si Saif Nordin ng Malaysia
15-13. 7 medalya naman ang maiuwi ng Red Warriors rookie na si Willia Galvez, kabilang na ang kauna-unahan niyang international gold para sa under-14 women's foil. Marami pa tayong balitang sports sa aking pagbabalik, kaya tutok lang, bayan. Samantala, umarangkada na ang second leg ng PCO Community Caravan sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Sama-sama rito mga miyembro ng media para sa maalam at matatag na bagong Pilipinas. Layo ng PCO na isulong ang malayang pamahayag, pati ng media at information literacy. Para sa mga estudyanteng nais maging TV reporter, maaari ring mag-audition sa PTV booth at ipakita ang natatagong galing. Tampok sa caravan ang iba't ibang booths mula sa mga partner agencies nito, gaya ng Radio Television Malacanang, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, IBC 13, People's Television Network at iba pa. At samantala, puspusan na ang clearing operation ng MMDA para sa rutang dadaanan ng Metro Manila Film Festival Parade sa December 16. Yan ang ulat ni Ben Manalo. Sa unang pagkakataon, dadaan ang parada ng Metro Manila Film Festival sa 4 na lungsod sa Metro Manila sa gaganaping Parade of Stars sa darating na December 16. Kaya ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Strike Force puspusa na ang clearing operation sa mga rutang dadaanan ng parada. Our main goal here is ma-clear natin ang parade route para kahit papaano maging maayos at smooth flowing ang parade natin. And of course, ang ating mga motorista, we want to maintain continuous mobility. Magsisimula ang parada alas 2 ng hapon sa Navota Centennial Park, dadaan sa Seafor Road, Samson Road, MacArthur Highway at magtatapos naman sa Valenzuela People's Park. Inaasahang tatagal ng 3 oras ang parada na posibleng magdulot ng mabigat na trapiko sa daraanan nito. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na iwasan munang dumaan sa mga rutang dadaanan ng parada. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa lokal na pamahalaan para matiyak ang kaayusan at seguridad. Nandiyan po yung cooperation at coordination with our northern traffic and ating local sa Kamanaba area para matulungan tayo at ma-maintain ang proper rules and regulations at tamang clearing operation po natin. Bilang paghahanda, magpapatupad ang MMDA ng temporary lane closures and counterflow mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi sa Seafor Road, Samson Road at MacArthur Highway. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mula Malabon papuntang Navotas, maaaring dumaan sa Governor Pascual at MH Del Pilar Street. Sa mga motoristang papunta naman ng Monumento, dumaan sa Governor Juan Santiago Road at MH Del Pilar Street at Samson Road. Maaari rin dumaan sa North Luzon Expressway northbound at southbound. Bien Manalo para sa Bayan. Nakahanda ang Commission on Elections na sagutin ang inihaing petisyon ng Smartmatic sa Korte Suprema matapos itong ma-disqualify sa mga bidding. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Makaraang maghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Smartmatic dahil sa kanilang diskwalifikasyon sa lahat ng bidding sa COMELEC. Nanindigan naman ang poll body na walang mali sa unbanked decision na tuluyan ang ipagbawal ang partisipasyon ng Smartmatic sa lahat ng transaksyon ng komisyon. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, natuwa pa siya na tumupad sa proseso ng batas ng Smartmatic. Siyempre, handang-handa ang COMELEC na sagutin ang petisyon na na-file sa Korte Suprema. In fact, ini-expect natin yan. Noong pa man, sinabi na natin, hindi naman tapos yung recourse na ito. Ang importante, ang natutuwa naman kami, at least they availed of the legal processes of our judicial system. Petition for certiorari ang inihain ng Smartmatic. Hiniling din nila na maglabas ng temporary restraining order ang korte sa desisyon. Sabi naman ni Garcia, tatalima sila sakaling maglabas ng TRO ang SC at sakali namang magkaroon ng TRO bago ang deadline ng pagsusumite ng mga dokumento para sa mga nais makilahok sa bidding para sa 2025 automated elections. Bukas ang kanilang tanggapan para dito. Although ang aming desisyon ay executory, siyempre nasa Korte Suprema naman kasi yan. Kung talagang bigla mag-issue ng temporary restraining order o anumang klaseng order, tatalima naman ng COMELEC
Ngayon, kung makakahabol pa, tingnan natin kung ano yung mailalabas halimbawa ng ating kagalang-galang na Korte Suprema. Ang sa amin lang, ginawa na namin yung aming tungkulin, yung aming trabaho, and it's now up to the Honorable Supreme Court. Samantala, mula naman December 12, pinalawig pa ng COMELEC ang deadline para sa mga nais lumahok sa bidding para sa procurement sa 2025 elections at ginawa na itong December 14. Sa ngayon, wala pang nagsusumite pero nadagdagan kasi ang hinahanap nilang proposal mula sa mga bidders at ito ay ang mga bagong ballot boxes na kasama na rin sa kanilang ipapabid. Kasama rin sa mga bibilhin ng COMELEC ang mga collapsible na ballot boxes na gagamitin para sa mga susunod na eleksyon dahil mas tumatagal at magagamit pa ito sa mga susunod na halalan. Pinrescribe namin, hindi pa buhay yung mismong ballot box. Kasama yan sa other collaterals o sa other peripherals na kasama sa pagsusupply ng makina. So sila na rin ang magpo-provide na sarili nilang Ang gusto namin ballot boxes, yung collapsible. So dapat yung collapsible na ballot box, pwede naman tanggalin yung mga balote. Lalagay mo sa envelope, tapos isisil mo, pipirmahan ng mga watchers at ng lahat. O di ba, protektado. At least yung ballot boxes ngayon, collapsible, hindi kailangan ng malaking espasyo. Luisa Erispe para sa Bayan. At susunod, mga magulang nagpanik sa sunog na sumiklab malapit sa eskwelahan ng kanilang mga anak. At mentally challenged na magkapatid, inligtas ang isa't isa sa sunog sa Davao. Marami pa mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, ken Intero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa saad nga yuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Napasugod ang mga magulang sa isang eskwelahan sa Davao City dahil sa sunog na sumiklab malapit doon. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Umalingaw-ngaw ang sirena ng mga truck ng bumbero sa kalsada ng lungsod ng Lapu-Lapu na rumisponde sa isang sunog na sumiklab pasado 1:00 ng hapon. Di magkamayo ang mga tao sa loob at labas ng isang paaralan. Pahirapan din ang pagpasok dito. Malapit lang kasi ang sunog sa eskwelahan. Andito tayo ngayon sa loob ng Pusok Elementary School kung saan medyo nakakagulo pa yung mga tao dito dahil nga sa may nagaganap na sunog at yung iba sa mga magulang dito ay pinaghahanap pa ang kanilang mga estudyante o mga anak nila. Medyo nagpapanik na nga yung mga tao kaya hindi nila maintindihan kung anong gagawin nila sa ngayon. Ang importante sa kanila, makita nila ang kanilang mga anak sa ngayon. Ano po yung una nyo lang napansin, ma'am, kanina? Yung una, nung naklase kami, merong nangangamoy. Parang ang baho sobra, sabi ng mga bata. Bakit ang baho, ma'am? Iwan ko, baka meron sa basura, galing doon sa may dagat. Tapos, maya-maya, mga 5 minutes, bigla na lang may usok na itim. Tapos yung mga bata sa labas, nagtakbo
takbuhan. Sabi nila sunog. Tapos sabi ko sa mga bata na line lang kayo sa labas, wag lang kayo magtakbuhan. Tapos bigla na lang yung malaking apoy sa room po. Tapos nasa bintana, kitang-kita yung apoy. Tapos nung lumabas kami, wala talaga kaming nadala na mga bag nila, wala. Tapos bigla sila naglaka. Ano yung in-advise niyo sa mga estudyante niyo, ma'am, nung nangyari? Nung nangyari, sabi ko, hindi ko sinabi na hindi na natin kunin yung bag natin kasi malakas na yung apoy. Ligtas namang nailabas ang mga mag-aaral. Habang ang mga bumbero ay nagtulong-tulong sa pag-apula sa apoy. Pahirapan din ang pakikipagbuno ng mga bumbero sa sunog dahil sa mayat-mayang hampas ng malakas na hangin. Sa labas lang ng paaralan yung nangyayaring sunog sa ngayon. Medyo nahihirapan yung mga fire personnel natin kasi malakas yung buga ng hangin. At kahit nga medyo malayo tayo rito, ramdam mo yung init. Ramdam mo yung init, makikita mo yung malakas na buhon ng hangin na yan. Talagang palaki ng palaki yung apoy. Kaya naman, ganap ng paraan yung mga personnel natin sa BFP kung paano maapula itong sunog. Ayon sa post ni Mayor Jonard Ahong Chan sa kanyang social media, tinatayang nasa 20,000 mga individual ang apektado sa sunog na itinaas sa 4th alarm. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Bayan. Nilamon ng apoy ang mahigit 100 kabahayan sa Hapilan, Tondo kaninang madaling araw. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Siguro po kung sino naman po makakatulong na naman sa amin. Pero hindi ko po alam eh. Wala pa kong alam sir kung paano na naman kami babangon. Kasi nasunog na po dumanos namin dyan eh. Pang-apat na po ito ngayon. Pero kahit paano naman, hindi naman kami natutuyuan ganito ngayon. Wala talaga. Pinaselba ko nga lang yung kanan para sabi ko sa mga anak ko. Kahit paano dito tayo sa tabi ng daan, makakasaing tayo. Napaiyak na lamang si Ami Bernil matapos masunog ang kanilang bahay nang lamuni ng naglalagablab na apoy ang mga bahay sa residential area sa barangay 105 Happyland sa Tondo, Maynila, bandang alas 3 kaninang madaling araw. Umabot pa sa 4th alarm ang sunog dakong 4:16 ng umaga at idineklarang fire out mag-aalas 6 ng umaga. Hindi na rin madaanan ang kahabaan ng Mel Lopez Boulevard dahil sa mga nakaparadang fire truck. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, isang fire volunteer ang nasugatan habang isang residente naman ang nawala ng malay. Sa tala ng BFP, aabot sa 120 bahay ang natupok ng apoy habang 240 families o katumbas ng 1,500 individual ang nawala ng tirahan. Aabot naman sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Naging pahirapan naman sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy. Unang-una yung heavy traffic natin, tapos yung mga nakabarang dito sa kalsada. Plus yung alam naman natin yung tubig talaga natin dito medyo mahina. Nanawagan ng tulong ang mga apektadong residente. Sana naman po matulungan kami. Bahay po namin kagagawa lang talaga. Isang buwan pa lang, 2 buwan pa lang yata nagagawa din yung bahay namin. Napakasakit po eh. Kasi sa halip na yung pamasko namin yung namin, wala na kaming matulungan nila kami dito kasi ang daming mga bahay na nasunog. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko para maiwasan ang sunog lalo't higit ngayong Kapaskuhan. Bago po umalis ang bahay, hugutin ang pwedeng hugutin, yung mga gagamitin or bibili natin ng mga appliances, mga pailaw. Tingnan po natin na pumasa siya sa standard, yung quality standard. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy. Bien Manalo para sa Bayan. Sa Davao City naman, nasa 150,000 pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy sa Tugbok District. Ang ilan sa mga nawala ng tirahan, nalapnos pa ang balat. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao. Ang posting ito na lang ang natira sa bahay ng pamilyang Barete matapos masunog sa Purok 8B, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City noong linggo ng umaga.
Ayon kay Micaela Barrete, wala mang nasagip sa kanilang mga ari-arian, itinuturing naman nilang malaking milagro at kanilang ipinagpapasalamat na nakaligtas ang kanyang mga kapatid na pawang mentally challenged. Wala raw siya at ang kanyang ina nang mangyari ang sunog. Ang naiwan lang sa loob ng bahay, tanging ang dalawa niyang kapatid na sila Larry, 26 na taong gulang, at ang 23 taong gulang na si Lawrence. Hindi naging hadlang ang kapansanan para iligtas ni Larry ang nakababatang kapatid. Ang isa kay naay bipolar disorder tong magulang, tapos ang isa sa kuya kay special child. Tapos akong kuya nga kadtong bipolar kay natulog siya ato na time. Mo to gidali-dali daw niya bangon. Nya iya din gialsa ginaog niya didto sa hagdanan. Bagamat nakaligtas, nalapnos naman ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Larry. Sinabi ni Barangay Los Amigos Kagawad Marvin Domingo na isinailalim na sa assessment ng Davao City Social Welfare and Development Office ang apektadong pamilya. Sa ngayon ay namalagi muna dito sa isang kubo ang nasunugang pamilya na nangangailangan ngayon ng karagdagang tulong. Ang ilaging pinakanid pagkaon, gamit o ganing mapuy-an. So nanawagan pud mi basig panahon sa Pasko, panahon sa paghinatagay. Nahirapan din ang Bureau of Fire Protection Davao sa pagresponde dahil sa lokasyon ng nasunog na bahay. Kating bata nga involved nato is baga naman sila napansin daw nga kanang magdula gid daw sa posporo. So actually ginatago daw nila ang posporo ana, pero katunga time marag nakalimot sila ba, wala nila mataguin niya, katulog po niya yung sura, wala man tay. Umabot sa unang alarma ang sunog na nag-iwan ng mahigit sa 150,000 pesos na danyos. Mula sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan. Samantala, kalaboso ang isang drug suspect sa Taguig ng maaktuhang nagre-repack ng iligal na droga. Nagbabalik si Bien Manalo. Wala nang nagawa pa ang mga lalaking ito na umano'y tulak ng droga nang arestuhin ng mga pulis sa Barangay Tanyag, Taguig City kagabi. Ayon sa Substation 8 ng Taguig City Police Station, nagpapatrolya ang mga operatiba sa lugar nang maamoy nila ang kakaibang usok mula sa isang lalaking naninigarilyo. May nakatawag ng pansin po yung ating amoy ng isang tao na nagsisigarilyo, which is marijuana pala. Then nagkaroon ng habulan, biglang tumakbo dito mismo, dire-diretso hanggang 4th floor. Laking gulat ng mga pulis nang maaktuhang nagre-repack ng droga ang mga sospek. Tumambad sa kanila ang nasa 3 kilo ng hinihinalang dried marijuana, 3 pakete ng marijuana oil at 7 gramo ng umano'y shabu. Tinatayang mahigit 400,000 piso ang kabuang halaga ng mga nasamsam na kontrabando. Unexpected nga po na mayroon pala pong illegal na transaksyon na nangyayari dito. Sa pagkakandak natin ng saka natin na-discover. Allegedly, sabi nila, ino-order lang nila online. Then pinipick up dyan sa baba, inire-repack na po dito. Mariin namang pinabulaanan ng mga sospek ang akusasyon laban sa kanila. Hindi ko rin po alam kung sino may-ari kasi hindi ko rin po alam, tumatambay lang po talaga ako dito. Nasa kustodiya na ng otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo para sa Bayan. Pinagtibay na sa plenaryo ng Kamara ang resolusyong humihimok sa MTC na suspindihin muna ang prangkisa ng SMNI dahil sa umano'y iba't ibang paglabag nito. Ang mga mamabatas nanindigang wala itong halong politika. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Is there any objection? Chair hears none. Motions approved. House Resolution 1499 is hereby adopted. Aprobado na ng Kamara ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin muna ang operasyon ng SMNI habang iniimbestigahan ang mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Kahapon, sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inilatag ni House Assistant Majority Leader Mix Nograles na siyang may akda ng House Resolution No. 1499 ang anyay 14 na paglabag sa batas ng TV network na dapat ng aksyonan ng NTC bilang bahagi ng kanilang tungkulin. There are possible violations in the franchise itself, ang mismo prangkisa binigay nila. Pero unti-unti natin nakikita na hindi lang pala sa prangkisa
isa nila yung may mga kalabagan sa batas. Ang Constitution, pati ang KBP, at kanina napakita ko naman mukha rin po ang SEC. Kaya po, sana nga po, tingnan ng NTC to dahil nasa power naman nila to suspend the permits and the licenses po na binigay nila, and we can only urge them with the separation of powers. Ang SMNI patuloy na ipinagtatanggol ang kanilang network pero tiniyak naman ng NTC na pag-aaralan na nila kung ano ang magiging pasya nila sa issue. Habang hinihintay ito, nilinaw naman ni Nograles maging ng iba pang kongresista na walang bahid ng politika ang kanilang mga hakbang dahil ginagawa lang nila kung anong tama. Alam ko maraming mga marites at saka chismosa dyan, gumagawa ng issue na nagpapaaway, na wala naman away. Again, huwag tayo magpadala sa misinformation. Walang bahid ng politiko to. Talaga, nakita nyo naman, ginagawa ko naman po yung trabaho at saka due diligence ko. Mukha talagang may mga kalabagan sa batas. So, yun lang naman po. Bago ang pagdinig, personal na dinalaw ni House Committee on Legislative Franchises Chair Gus Tambunting sa kanilang detention cell ang SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Wala pang pasya ang komite kung kailan palalayain ang dalawa matapos ma-cite in contempt noong nakaraang linggo. Pero sa ngayon, maayos naman ang kanilang lagay. Sa kanilang pag-uusap, pinangalanan na rin ni Celis kung sino ang kanyang source ng maling impormasyon ukol sa umano'y 1.8 billion pesos travel fund ni House Speaker Martin Romualdez na mariin ang pinasanungalingan ng Kamara. I asked them if they're willing to divulge the person and to me, no, because they refused to say it in the executive session. And yes, a name was given. So there is a source? Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. Ang pamilya naman ni Badoy at Celis dumulog na rin sa Korte Suprema. Sa ilalim ng inihain nilang petition for certiorari at writ of habeas corpus, kinustyon nila sa korte ang naging hakbang ng Kamara kasabay ng hiling na mapalaya na ang dalawang TV host. Naniniwala po kami na lahat ng mga mamamayan hindi dapat ipinakukulong dahil sa kanilang propesyon. Ito po ay pinagbabawal ng saligang batas bilang subsequent punishment. Naniniwala din po kami na ang SOTO law ay malinaw, hindi po pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sino ang source maski ito pa ay hearing sa Kongreso. Meleles Moras para sa Bayan. Nagaya naman ng resolusyon ng ilang senador para imbestigahan ang umano'y kaso ng human trafficking laban kay Pastor Apollo Kibuloy na leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Iyan ang ulat ni Daniel Badalastas. Dalawang testigo na umano'y dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang ipinresenta ni Senadora Risa Hontiveros kanina sa isang press conference. Ang mga ito ay may mabigat na aligasyon laban sa KOJC na pinamumunuan ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Kinwento nila ang umano'y kanilang dinanas na pananakit. Bago pa ako, nasampal ako noong December 1999, unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung initas ko doon dati, 500, 400, 300, kinakabalik ko 300, 500, kasi hindi ko naman alam talaga yung hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Paratang naman na isa pang testigo, may tinatawag na pastoral group si Pastor Kibuloy, kung saan kabilang dito ang tinatawag na inner circle at innermost circle. Naging parte raw siya ng inner circle. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga PP at nini para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Manila. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. Nilinaw naman ni Hontiveros na wala siyang gustong imbestigahan sa usaping relihiyon ng Kingdom of Jesus Christ. Handa rin daw silang ipasabina si Kibuloy kung kinakailangan. Kung si Senyor Aguila na aresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya
ng child abuse at human suffering, human trafficking. Naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kibuloy. Ngayong Kapaskuhan pa na ipagdiriwang natin ang kapanganakan ng sanggol na si Jesus, bumulaga sa ating kaalaman itong ginagawa sa ilalim ng pangalang ding iyon. Posible magsagawa na ng pagdinig ang Senado ngayong taon kung kakayanin pa ng preparasyon. Hinimok naman ng Senadora ang Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order para mapigilan si Kibuloy sakaling lumabas ng bansa. Bumuelta naman ang kampo ni Kibuloy sa ginawang hakbang ni Hontiveros. Ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros ay isang panlilinlang sapagkat ang sinasabi po niya, gusto niyang imbestigahan itong mga alegasyon ng human trafficking, may mga testigo daw siya laban kay Pastor Kibuloy at sa grupo nito na ang Kingdom of Jesus Christ. Ngunit ito pong bagay na ito ay hindi po dapat sa Senado iniimbestigahan. Gid pa ni Topacio, hindi na bago ang mga testigong lumabas. Hamon naman ni Topacio sa Senadora. Siya ay aking hinahamon kung tingin mo matibay ang iyong mga testigo, makatotohanan ng sinasabi nila, bakit hindi mo dalhin sa hukuman kung saan patas ang laban, may due process? Bakit gusto mo sa Senado ang paglilitis? Sapagkat sa Senado, lamang na lamang ka, agrabyado kami. Daniel Manalastas para sa Bayan. At sa kapapasok lang na balita, baka kalaya na mula sa detention cell ng Kamara sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Ito ay matapos na-lift ng House Committee on Legislative Franchises ang kanilang detention order dahil sa humanitarian reason. Balitang basketball. Madadagdagan ng 3 PBA legends ang mga magsisilbing official para sa Philippine Super League. Naitalaga bilang pinakabagong Deputy Commissioner para sa Mindanao ang 8-time PBA champion na si Peter Jun Simon. Makasama ni Simon ang isa pang multiple PBA champion na si Dondon Hontiveros para sa Visayas. Samantalang sa Luzon naman ang dating Ginebra star na si JV Gayoso. Kabilang pa sa mga PBA legends na nasa PSL ay ang tinaguriang The Triggerman na si Alan Kaydik na nagsisilbing commissioner at ang kanyang teammate noon sa Presto na si Jerry Esplana bilang deputy commissioner. Nahalal na bagong presidente ng Philippine Tennis Association, si Parañaque City Mayor Eric Olivares. Ito ang inanunsyo ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy ng PTV Sports. Makalipas ang 3 taong suspensyon mula sa International Tennis Federation o ITF, inanunsyo ng Philippine Olympic Committee na nahalal nito sa Parañaque City Mayor at former national junior player Eric Olivares bilang bagong presidente ng Philippine Tennis Association o PhilTA. Sinabi ni POC President Abraham Bambol Tolentino na agad nilang isusumite ang report sa ITF. Aminado rin si Tolentino na hindi nila inasahan ang mahigit sa 100 clubs mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na nag-file ng kanilang memberships at nakilahok sa halalan. Samantala, nagpasalamat naman si Olivares sa pagtitiwala sa kanya at sinabing paitingin to ang mga programa ng PhilTA upang mapalakas ang koponan ng bansa sa pagsabak nito sa international tournaments. Bernadette Hinoy para sa Bayan. Abangan ang aking pagbabalik. Samantala, binigyang diin sa Thanksgiving party ng United Nations of the Philippines sa UNAP na hindi sagot ang gyera para makamit ng kapayapaan sa mundo. Ang buong detalye sa ulat ni Dennis Principe. Nag-alang Santa Claus ang outgoing president ng United Nations Association of the Philippines o UNAP na si Rick Cruz matapos itong isa-isang bigyan ng dolyar ang mga bisitang dumalo sa kanilang Thanksgiving party. Sa natatanging pagtitipon ay formal na ring inilipat ni Mr. Cruz ang kanyang pamamahala sa bagong UNAP president na si Ramona Ranieses. Ayon sa mga miyembro ng UNAP, sa gitna ng away, gyera, taggutom at iba pang problema, ipinapanawagan nila ang pagkakapantay-pantay sa karapatan ng lahat ng tao sa mundo. Isa na rito si dating Senator Nikki Cosateng, isang women's rights advocate na ayon sa kanya, hindi sagot ang gyera para sa kapayapaan ng mundo.
Maraming peace negotiations anya ang pwede para makamit ang kapayapaan sa mundo. Killing, massive killing, is to me not acceptable and it's extremely condemnable. That it's happening 15,000 miles away from here should not even make a difference. It's condemnable anywhere it happens. Kulang tayo sa peace education. Peace education talaga. Wala tayong progress, walang development kung walang peace. So, kanya nga ngayon, magsa-celebrate tayo ng 75th anniversary ng Universal Declaration of Human Rights. At sa pagsa-celebrate natin ng Universal Declaration of Human Rights, kailangan natin ng peace, dignity, freedom, and justice for all. Yun ang pinaka-basic. We need global peace, national peace, and inner peace within ourselves. Mas malawak namang pagpapatupad ng Sustainable Development Goals ang gustong makamit ng incoming president ng UNAP. We are going to undertake programs and projects in order to promote these Sustainable Development Goals to make sure that UNAP will be able to be of assistance in attaining the 1930 main goal of the United Nations. Isinagawa naman ang pagtitipon sa tahanan ng Dominguez o Valisno family kung saan lahat ng kanilang miyembro ay ginawang ambassador ng nasabing organisasyon na sina June Alma Valisno, kanyang mga anak na sina Daffy, Cholo, Jazel at Zinky Dominguez. Ayon pa kay Miss Valisno, goodwill o God's will anya ang kanilang sandata para ipatupad ang kanyang mga plano para sa UNAP. Dennis Principe para sa Bayan. At abangan, dating Pinoy World Champion na si Mark Magnifico Magsayo, balik ensayo na. At silipin natin ang patok na gimmick ng isang gasolinahan sa Davao City. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Ula at Bayan. Huwag tayo maging dayuhan sa sarili nating bayan. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. May himala sa oras ng himala ay meron! Walang humpay ang paghahatid ng Diyos ng biyaya at pagpapala at pagpapamalas ng matitinding himala. Sa oras ng himala. Sa lahat ng mga kababayan naming taga-13, Martires City, Cavite at Karatig Bayan at Syudad, kayo po ay dumalo December 15 to 17, 2023 at 2 p.m. God's Dwelling Place, Katangan Street, Barangay Aguado, 13, Martires City, Cavite. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng mga bilhin sa merkado ngayong Kapaskuhan, sumasabay rin sa taas presyo ang bigas. Iyan ang ulat ni Clazel Pardilla. Habang papalapit ang Pasko, patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 45 hanggang 57 pesos noong Nobyembre, pumapalo na sa 51 hanggang 58 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Babala ng Federation of Free Farmers, posible pang umabot sa 60 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Kung sa presyo ng palay at 30 pesos, it's very possible that some of the rice will be sold at 60. Pwede mo babaan yung cost mo, pero hindi masyadong maganda at hindi buo-buo yung bigas. No? Almost premium grade rice, aabot yan ng 60 pesos.
Ayon sa grupo, patapos na kasing harvest season, kaya't nag-aagawan sa natitirang ani at tumataas ang presyo ng palay. Kahit may nabiling murang palay noong peak ng anihan, pinapantay umano ng ilang trader ang presyo ng lokal na bigas sa imported rice. Na inaasahan ng mga trader millers na tataas yung presyo ng bigas dahil sa mahal yung imported. Kahit nabili nila ng mura yung palay, kung nakita nila na may opportunity na ibenta ng mas mataas yung bigas, nothing will stop them from doing that. Hindi na masyadong nakabase yung presyo ng bigas sa presyo ng pagkuha ng palay. Supply and demand. Pumapalo na ngayon sa 65 pesos ang pinakamahal na imported rice. Ilang bansa kasi ang nagkukumahog mamili sa world market bilang paghahanda sa El Nino. Eleksyon din nila sa ilang bansa dahil ng pagtaas ng demand sa bigas. Tingin ng grupo, magpapatuloy pa ang pagsipa ng presyo kung walang darating na mas murang imported rice. Ayon sa DA, sapat ang supply ng lokal na bigas. Inaasahan din ang pagdating ng 295,000 metric tons sa imported rice mula India na may mababang presyo nila. Okay naman yung supply natin in terms of production, local production. We are hoping hindi aabot ng 60. Mas maganda yung presyo na ino-offer nila ngayon. Pagtitiyak ng ahensya, matatag ang supply hindi lamang ng bigas, kundi pati baboy, manok at gulay, kaya wala nilang dahilan para magtaas ang presyo ngayong Kapaskuhan. Kalezal Pardilia para sa Bayan. Ulat Sports muli tayo. Sinuspindi ang isang football match sa Spain nitong linggo matapos masawi ang isang fan habang nanonood ng laban. Hininto ang game match ng Granada kontra Athletic Bilbao sa ika-17 minuto ng laro na idinao sa Nuevo Los Carmines Stadium sa Granada, Spain. Ayon sa otoridad, cardiac arrest ang dahilan ng pagkasawi ng isang fan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang dalawang koponan hinggil sa insidente. Samantala, nakapagtala ng bagong world record ang Filipina powerlifter na si Veronica Umpod nang makuha ang gintong medalya sa 2023 Asian Classic Powerlifting Championships sa Johor Bahru, Malaysia. Nasungkit ni Veronica ang medalya para sa women's 43 kg juniors. Naitala din niya ang kanyang ika-4 na world record sa squat na may kabuang bigat na 120 kilograms. Samantala, wagi rin ng gintong medalya sa naturang torneo sina Jessa May Tabunan ng women's 47 kg juniors, Sabina May Santos ng women's 84 kg sub-juniors at Jane Erasmo ng women's 57 kg juniors. Magbabalik pa ako sa iba pang sports updates. Samantala, target buhayin ng Kamara ang charter change sa 2024. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ngayong 2023, natapos naman nila ang priority bills ng administrasyon, kaya't sa susunod na taon, pag-amyenda naman sa konstitusyon ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Yan ang ulat ni Mela Les Moras. Bagong konstitusyon para sa bagong Pilipinas, yan ang plano ng Kamara para sa bagong taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagsapit ng session break ngayong holiday season, ito ang kanilang pag-aaralan para sa susunod na taon, masimulan na nila ang mga hakbang sa pag-amyenda ng konstitusyon, partikular na sa economic provisions nito. That we have done all or accomplished all our priority legislation. I believe 2024 will allow us again to revisit the whole issue. We'll be studying this over the break, and perhaps there might be some initiatives even during the break that will prepare us for the ensuing year, and perhaps what could be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 87 Constitution and make it more attuned and sensitive and responsive to the times. Isa sa mga pangunahing nagsusulong ng charter change sa Kamara noon pa man, si House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. At alinsunod na rin sa kumpas ni Speaker Romualdez, inaasahan niyang mabilis ang magiging pag-usad nito. Pero kakayanin nga ba ito ng mababang kapulungan ng Kongreso kahit walang suporta ng Senado? Depende po yan kung gagamit po tayo ng PI, People's Initiative. So dito na po yan, ang tao ng bayan.
So palagay ko naman, makikipag-cooperate naman po ang ating kasama ng mga senador sa Senate. Bago naman ang Chacha anumang araw ngayong Disyembre, inaasahang malalagdaan na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ipinasang proposed 2024 national budget ng Kongreso. Pagtitiyak ni Speaker Romualdez, We have made sure on the part of the House that this budget would be one that would be fighting inflation kaya tumatas talaga yung bilihin. And it would be very, very much pro-poor. We are very, very much focused on the social service and the social welfare programs. We really wanted to focus on yung pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon at pabahay sa lahat ng mga Pilipino. maging ang pinaigting na pagtugon ng mga otoridad sa mga issue sa West Philippine Sea, pinaglaanan din ng malaking pondo ng mga mambabatas para sa susunod na taon. Also included in the budget are support for our protection of our territory in the West Philippine Sea. So Pag-asa Island will be fortified, the airport airstrip will be further expanded, and the facilities thereon. Melalas Moras para sa Bayan. Muling inungkat ng ilang senador ang mainit na usapin kaugnay sa International Criminal Court. Kinwestiyon ng ilang senador kung bakit patuloy na nanghihimasok sa Pilipinas ang ICC. Sa pagsalang ng ilang kawani ng Foreign Affairs Department sa Commission on Appointments, tinanong ni Senator Amy Marcos kanina kung bakit patuloy itong ginagawa ng ICC, gayong gumagana naman ang rule of law sa ating bansa. Paniwala pa ni Senator Marcos, hindi kailangang humingi ng paumanhin ang Pilipinas sa naging desisyon nitong kumalas noon sa ICC. Kinakawawa na tayo kahit parati nating sinasabi na ang batas ay mangingibabaw sa lahat. Bakit ganun? Anong silbi ng UN kapag ganyan? Ibig pang pakialaman. Kung maliwanag naman na talaga naman na umiiral ang batas dito sa atin at tumaandar ang ating mga korte. Bakit ganon? Bakit ganon yung UN? Bakit ganon yung ICC? Upang maitaas ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral at mapalakas ang dekalidad na edukasyon, inilunsad ng Education Department ang Public and Private Education Complementarity Framework. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Upang magkaroon ng mas malinaw na mga hakbang tungo sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa, inilunsad ng Education Department ngayong araw ang Public and Private Education Complementarity Framework. Magsisilbi itong gabay ng mga pribado at pampublikong eskwelahan upang magtugma ang kanilang mga programa at maitaas ang antas ng kaalaman ng mga estudyante. Ayon sa DepEd, sa framework na ito, dapat magtulungan ng lahat ng learning institutions, pribado man o publiko. Ma-recognize yung complementary roles ng public and private schools. So kailangan nating i-define kung ano ba yung roles na yan and how do they complement each other. Mapabubuti rin ang pagtanggap sa mga estudyante lalo't marami sa mga private school sa bansa ang nagsara noong pandemic dahil lumipat sa mga pampublikong eskwelahan. Dagdag pa rito na mas matitiyak ng framework na parehong dekalidad na edukasyon ang makukuha ng mga estudyante saan mang eskwelahan nila piliing mag-aral. Yung ating mga learners and their families will have a choice. Gusto namin sa public school, gusto namin sa private school, they will get the same quality of education. They will have the same access to all the resources of the government. Giit pa ng ahensya, makatutulong ang kolaborasyon ng private at public schools upang matugunan ang mababang ranggo ng Pilipinas sa 2022 Program for International Student Assessment o PISA, partikular na sa math, science at reading comprehension. At nakita ritong mas mataas ang performance sa mga mag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. If public school learners now could have access to private schools at no cost, then it would also greatly improve our performance not only in large-scale assessments, pero in our own assessments the national level para makita natin yung impact ng learning recovery plan natin. Matutugunan din ang congestion ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Dahil sa private, nakita naman namin na may mga eskwela na kulang naman sa students, kulang sa mga estudyante. So dito papasok yung complementarity kung saan pwedeng ipadala ng public school yung mga students, ibang mga students na punong-puno yung classroom. Sa private school naman na
wala naman estudyante o kulang sa estudyante. Inaasahang maipatutupad ang framework sa unang semestre ng susunod na taon. Kenneth, pasyente para sa bayan. Susunod, mga nagawa ng Tourism Department sa taong 2023, idinitalye. At natitirang mga miyembro ng K-pop boy band na BTS, sumabak na rin sa mandatory military service. Tutok lang at marami pa tayong mga balita sa pagbabalik ng Another big achievement para sa ating schoolmates barkada. Congratulations for winning Philippine Pop TV Youth-Oriented Program of the Year sa ikawalong P-Pop Awards ng Philippine Pop Artists League. We owe it all to you, our dear schoolmates. Maraming salamat po at umasa kayo na patuloy kaming magbibigay boses sa kabataan para sa bayan. Sa kasalukuyan, marami ang Pilipinang nakararanas ng pang-aabusong pisikal, emosyonal at sexual mula sa kanilang mga karelasyon. Sa paglaganap ng teknolohiya, lumalaki na rin ang bilang ng mga kaso ng online gender-based violence sa bansa. Ang nakakalungkot, isa lamang sa 3 babaeng naaabuso ang humihingi ng tulong para mawakasan ito. Panahon na para basagin ang katahimikan. Tapusin na ang karahasan. Maging instrumento sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kababaihan. Yan po mensahe ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa oath-taking ng mga bagong talagang Lady Local Legislators League of the Philippines, Incorporated National Executive and Regional Presidents. At ayon po sa Pangulo, malaga ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa paghubog ng lipunan at sa pagsulong Pilipinas. Ang kanyang ipagpatuloy sana ng mga ito ang pagsusulong ng mga lokal na batas na puprotekta sa mga kabataang babae at mga kababaihan. Ay sa punong ekutibo, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nanadalo sa usapin ng gender equality. Pagtitiyak pa ng Pangulo, ang Marcos Jr. Administration ay palaging puprotektahan at isusulong ang interes ng mga kababaihan at umaasa din siya na mas marami pang babae ang magiging leader ng bansa. I congratulate all the new officials that will lead our efforts once again to champion and protect the rights and the welfare of women, of children, and of families. Women leaders play an indispensable role in the vital task of nation building. I have great hopes as officers and members of the 4L Philippines that you will continue to work for the passage of, in our work, local legislative measures that aim to improve the lives of our people, especially the vulnerable. Let's embrace your commitment to conduct fair and gender-responsive programs in your respective localities. We can broaden the growth opportunities and enhance the role of women in our society. Destination ng mga turista ang Pilipinas dahil sa mga nagagandahan nitong tourist spot. Kaya naman ang Tourism Department nais pang magkaroon ng mas maraming direct flights para mas lumakas ang turismo sa bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Matapos malagpasan ng Department of Tourism ang kanilang target na 4.8 million international tourist arrivals nang magtala ito ng higit 5 milyon ngayong buwan, tinaasan pa ng kagawaran ang target nito para sa 2024 na ngayon ay nasa 7.7 million international tourist arrivals. At kasama sa ginagawa ng kagawaran para maabot ito ay ang pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa tulad sa Italy, UK at France at maging airlines para sa pagkakaroon ng direct flights patungo sa Pilipinas. We have also been in close collaboration with our international aviation partners. Kasali na doon yung Emirates, Turkish Airlines, pati na rin yung Qatar that have actually added
more flights to the country, not just to Manila, but also to Cebu and Davao. Overall, we really would like more flights from the U.S. because the U.S. continues to be one of the top source markets for the country. They're in the top 5. Nais din na buksan ng bansa para sa European travelers para sa mga in-demand na aktibidad dito tulad ng diving. Ayon sa kalihim, bahagi kung bakit naabot ang target ngayong taon ay dahil sa pagiging leading beach and dive destination ng bansa. Anya, ang Pilipinas ay isa sa bansang kinilala bilang Global Tourism Resilience Awardee. We have now recovered 95% of our visitor receipts in terms of international arrivals, and in conjunction with our 7.7 million target for international visitors for 2024, we're hopeful that we can breach the 440 billion mark next year for international receipts. Nananatiling top source markets naman ng bansa ay ang South Korea, China at Japan. Habang tuloy-tuloy ang pagbibigay pansin ng DOT sa diving, golf, health and wellness, medical tourism at maging pilgrimage dito. Kasama din dito ang pagpapalawak ng cruise tourism sa bansa dahil nais ng DOT na mabigyan ng pagkakataon ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan na mapuntahan din ng mga ito. Kaugnay naman ang patuloy na promosyon ng turismo sa bansa. Ayon sa kalihim, ang Love the Philippines ay mananatili. Kasama nito ang pagtugon sa mga hamon ng infrastruktura at connectivity sa bansa tulad ng pagpapayabong ng marine transportation. Rod Lagusad, para sa Bayan. Humiling ng panibagong extension ng ilang technical working group para sa pagpapatupad ng pilot study sa paggamit ng motorsiklo bilang pampublikong transportasyon. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Sa muling pagdinig ng House Committee on Transportation ukol sa pilot studies sa paggamit ng motorsiklo bilang pampublikong transportasyon, muling hiniling ng Technical Working Group nito ang panibagong 6 na buwang ekstensyon sa pagpapatupad ng pilot study. Ito'y dahil hindi pa tapos ang rekomendasyon na ihahain sa Kamara para makapagdesisyon kung isa sa batas na ba ang paggamit ng motor bilang pampublikong transportasyon. Paliwanag ni LTO Chief at Vice Chair ng TWG na si Asek Vigor Mendoza, aabot pa kasi ng 60 araw bago matapos ang pag-aaral ng UP National Center for Transportation Studies na naglalaman ng market capacity ng motorcycle taxi o kung ilan ba ang unit ng motorsiklong ilalaan sa bawat lugar. I think the study of the UP Center for National Transport Studies would be of great input, not only to the technical working group but to the honorable committee as far as crafting the law is concerned. And for that reason, it would be worthwhile to wait a few months. We waited for so long already, Mr. Chair. Maybe a few months will add more inputs to this. Pero para sa komite, kinakailangan ng matapos ito sa susunod na taon, kundi ay tuluyan ng ititigil ang pilot study. Since you gave us 6 months, you have to finish that. Otherwise, the TWD of this committee, headed by Honorable Pancho, will not finish its work. Okay? Be assured that we will be vigilant in kasi I cannot see any logical reason why 6 months lang yung unang period nyo ng study for 27,000 motorcycle taxis. Pero lumaki na ng lumaki. And there are so many reasons behind actually my head kung bakit ganun. Laman din ang pag-aaral ng UP National Center for Transportation kung ano ba ang magiging epekto kung maglalagay rin ng motorcycle taxi sa Pampanga, Baguio, Cavite at iba pang lugar. Sa ngayon kasi may 3 player ng MC Taxi sa Metro Manila, Metro Cebu, Metro Cagayan at Cagayan de Oro. Pero sa bagay na ito, tumaas ang kilay ng grupo ng mga tricycle. Anilang apektado ang kanilang hanap buhay sa pagdami ng mga motorcycle taxi. Wala kaming problema kung magkatid sila. Ang problema namin kuunin. Galing sa kanilang bahay, na kami ng pasahero. Kaya naman napag-usapan sa komite na bakit hindi rin gamitan ng application ang pagbubuk ng mga tricycle. Hindi naman sila mag-apps eh. Lahat naman yung mga naka-iPhone na nga eh. Yung mga tricycle driver. We can use them as well. Na halimbawa, for example, what do you call that? Yung parang o-order ka sa isang construction store.
mag-up mo yung mga tricycle drivers. Yung area nila, kung merong mga groceries doon, may mga construction companies, sila yung itatap natin doon sa app natin. Na kung saan, sila ipupunta doon sa mga store tapos sila mag-deliver. That will cause a lot of lesser expense for the TODA. Why? Kasi hindi na natin kailangan ng terminal. Samantala, nasilip rin ang bataas sa komisyon ng mga operator sa pamasaheng sinisingil sa mga motorcycle taxi na abot sa 20%. Nabanggit rin ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tila overpriced sa pasaheng nasingil sa isang pasahero. Pinagbayad ito ng 119 pesos para sa 7.7 kilometers lamang na itinakbo ng MC Taxi. Aminado ang player na bahagyang mahal ito dahil dapat ay maabot lamang ito sa 96 pesos. Putting a padding like 20% is not acceptable. Public utility yan. Yes. Public utility yan. And you have to correct it right away. Nagkakaintindihan po ba tayo? To this committee, how much will be lessened from 20%? Ako, I think acceptable na dyan. Siguro mga 8 to 10% siguro. Di ba? Kasi pero yung 20%, that will not be acceptable. Tiniyak rin ni Mendoza na sisilipin ang pagsunod ng mga operator sa itinakdang presyo sa pamasahe ng MC Taxi. Siguro idadagdag na rin ho namin dyan sa fare regulation. We've noted your comments. And then we will review also the existing fare rates as well as our monitoring process. Kasi as sabi po sa amin, they follow the fare rates based on their algorithm. 2019 pa nang simula ng pilot study ng motorcycle taxi sa iba't ibang lugar sa bansa na dapat ay abot lamang ng 6 na buwan. Pero dahil sa pagkakaantala noong pandemya at iba pang dahilan ay umabot na ito ng 4 na taon. Karen Villanda para sa Bayan. Ulat Sports muli tayo. Aabante sa susunod na round ang Blacklist International matapos talunin ng Fireflux Esports ng Turkey sa M5 World Championship na ginaganap ngayon sa bansa. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Nakausad sa susunod na round ang Blacklist International matapos talunin ng Fireflux Esports sa kanilang lower bracket elimination game. Nakaganti ang Blacklist sa Turkish team na sila ring dahilan kung bakit nahulog sa lower bracket ang Codebreakers. Nasungkit ng Blacklist ang Games 1, 3 at 4 upang patalsikin ang pambato ng silangang Europa mula sa kompetisyon. Sabi ng roamer na si Rene J. Barcase, sinikap ng Pinoy squad na matuto mula sa pagkakamali nila noong unang engkwentro kontra Fireflux noong group stage. Na-review po namin yung mga mali po namin against Fireflux pati po sa Onyx. Tapos na-apply po namin ngayon. Para sa akin po yung pinaka malaking mali po namin doon yung yung disiplina namin sa sarili. So mas pinaunlad po namin yung disiplina namin ngayon. Kaya mas maganda po yung napakita namin sigurong laban. Malaking bagay sa panalong ito ang perpektong 7-0-8 na KDA ni Kiel Oheb Soriano noong Game 3 upang mapunta ang momentum sa M3 World Champions. Samantala, depende sa resulta ng laro sa pagitan ng AP Bren at Geek Fam ng Indonesia, maaaring makatapat ng Blacklist ang kapwa nila Pinoy squad sa Rizal Memorial Coliseum sa December 15. Narito ang mensahe ni Rene J para sa kanyang mga kababayan. Kung sino man yung manalo sa amin, galingan namin, tas itaas namin bandera ng Pilipinas kasi kami na lang pong Pilipinas po mapapaga yung laban. So sila po bahala sa Grand Finals or kami. Rafael Bandayrel para sa Bayan. Kahit nasa gitna ng holiday season, balik ensayo agad ang dating Pinoy World Champion na si Mark Magnifico Magsayo. Sariwa pa sa kanyang laban kontra ka Isaac Avilar ng Mexico. Makikita sa social media na nasa wildcard gym na ulit ang Boholano boxer para mag-training. Sinabi rin ni Magsayo na wala siyang balak magpahinga ngayong holiday season dahil target ang makasungkit ng world title sa lalong madaling panahon. Nitong nagdaang weekend, matagumpay ang debut ni Magsayo sa bago niyang timbang na junior lightweight o 130 pounds. Panalo si Magnifico via third round knockout nang suntukin niya ang Mexicano gamit ang kanyang left hook. Magtotoo sa isang exhibition match ang 22-time Grand Slam winner na si Rafael Nadal at world number 2 Carlos Alcaraz.
Magsisilbi itong comeback ng King of Clay matapos mag-arahe ng halos isang taon dahil sa injury. Idaraos ang naturang showdown sa March 3, 2024 sa Mandalay Bay Resort sa Las Vegas, Nevada. Habang ipapalabas naman ito ng live sa American streaming service na Netflix. Ito pa lamang ang ikatlong beses na magtatapat ang dalawang Spanish superstars. At yan ang may init na ulat sa mundo ng sports. Ako si Meg Siozon para sa Bayan. Pinarangalan ng ilan nating kababayan sa ginanap na 41st National Book Awards. Kilalanin natin sila sa ulat ni Julius Pacot. Napili bilang Best Book of Short Fiction in Binisaya ngayong taon sa National Book Development Board at Manila Critics Center para sa 41st National Book Awards noong December 8, 2023. Ang dili pwede mo gawas og ubang sugilanon na isinulat ni Elizabeth Joy Serrano Quijano mula sa tribong Blaan at isang guro sa Southern Philippines Agribusiness and Maritime and Aquatic School of Technology o SPAMAST sa Malita, Davao Occidental. Ayon kay Quijano, naging inspirasyon niya sa pagsulat sa librong Dili Pwede Mo Gawas o Ubang Sugilanon ang istorya ng mga residente sa Datal Pitak, isang malayong sityo sa Matanao, Davao del Sur at komunidad ng Blaan noong 2016. Wala siyang planong isalibro o isali sa contest at nais lamang niyang isulat at napublish ito noong taong 2022. 2018 and then doon na-polish yung story. Merong mga inputs, yung mga kilala na ng mga writers from Mindanao na ganito dapat gawin. So yung story is from raw story, nag-improve siya into a better version ng story. So sa kasalukuyan, si Joy ay nagsasagawa ng workshop sa pagsusulat sa mga IP community. Nais niyang madagdagan ang mga manunulat ng mga kabataan mula sa nasabing komunidad. Dagdag pa nito na sa kanyang tagumpay, maraming nagka-interes ng mga batang IP na isulat ang kanilang istorya at makagawa ng isang libro sa darating na mga araw. I-document natin yung mga nangyayari ngayon because it is important that we tell our story, especially sa ating panahon, ang kwento ng ating panahon. Pebrero 2024 nakatakdang tanggapin ni Joy ang nasabing parangal sa Metro Manila. Samantala, napili na Best Book on Professions ang Tambara Volume 39 sa Ateneo de Davao University Publication Office. Na-feature ng essay at writings ni dating Ateneo de Davao University President Father Joel Tabora na may titulong Raising Quality Education in the Philippines. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. Lumabas sa pinakabagong National Nutritional Survey na malaking hamon pa rin ang pagbibigay ng tamang nutrisyon sa bawat Pilipino. Yan ang ulat ni Rod Lagusag. Walang gaanong pagbabago. Ito ang nakitang resulta ng Food Nutrition Research Institute na Department of Science and Technology sa isinagawang Expanded National Nutrition Survey. Sa ilalim nito, nagsagawa ng rolling survey ang FNRI sa loob ng 3 taon simula 2018. Ngunit nantala ito sa ikatlong taon nito matapos magkaroon ng COVID-19 pandemic noong 2020. Dahil dito muling ipinagpatuloy ang survey sa ibang natitirang lugar mula 2021 hanggang 2022. Naitala sa 2018, 2019 at 2021 Expanded National Nutrition Survey na nasa 28.2% sa bansa ang prevalence ng stunting o pagkabansot sa mga edad 5 taon pababa. Pinakamataas na naitala sa Western Visayas na may 36.9%. Pagdating naman sa overweight sa parehong edad, nasa 3.7% ang naitala sa bansa, habang ang National Capital Region ang pinakamataas na naitala na prevalence nito na may 6.4%. Our data in 2018-2019 did not differ much with the data that we have collected in 2022, wherein this is actually already the latter stage of the pandemic. Why? It's just because of the different effective interventions that were installed by the government during that time of the pandemic. Pero mapapansin niya na may mga datos na mula sa pagiging normal ay nagiging stunted o kabaliktaran. Ibig sabihin niya na hindi naging mas epektibo ang mga inilatag na pamamaraan. Our call now is for government agencies, those who are implementing nutrition interventions, to actually have an effective and sensitive programs that are sustainable at the level of the family and individual level. So that interventions by the government must be actually carried out
at the grassroots level. Ito'y para maramdaman ng mga tao sa komunidad ang mga programa ng pamahalaan na makakatulong para sa pagkakaroon ng mas maayos na nutrisyon ng mga Pilipino. Mahalaga ang pagsasagawa ng naturang survey para malaman ang nutritional at health status ng mga Pilipino. Makakatulong din ito sa pagbuo ng mga programa o mga polisiya, tulad ng pagkakaroon ng mga nutritionist sa bawat munisipyo na makakatulong para sa pagbabantay ng nutritional services dahil walang ibang eksperto para dito. Mahalaga din ang na pagdating sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay naiintindihan nila ito. Rod Lagusad para sa Bayan. At patok naman ang naging gimmick ng isang gasolinahan sa Panacan, Davao City matapos silang mag 12-12 sale ngayong araw. Ang mga motorista dinumog ang kanilang pakulo. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Mag-iisang taon ng delivery rider si Moises. At bago siya bumabiyahe, nagpapagas muna ng 100 hanggang 200 pesos. Hindi niya kayang mag full tank dahil kailangang magtipid. Pero nang malamang may 12-12 promo ang isang gasoline station sa Panacan, Davao City, maaga siyang bumangon at pumila. Yun nga lang, lagpas na siya sa oras. Kaya't hindi na ito naka-avail ng 12 pesos and 12 centavos per liter na promo si Moises. Pero malaki pa rin ang natipid niya dahil 38 pesos and 88 centavos per liter lang ang kanyang nabayaran. Sa halagang 150 pesos, full tank na ang motor ni Moises para sa buong araw na paghahanap buhay. Mahal ra ba ang gasolina ron? O na, ni-abil yung kuan, ilahang opening. Pero nag-deliver na ka dito, sir, or karon pa? Mag-deliver pa. Magkuan pa, magsugod pa lang. Kay gamay na lang man ang gasolina, good. Masaya rin kahit hindi na nakaabot sa cut-off time si Perla. Anya, alas 11 pa siya ng gabi, pumila para makasigurong maka-avail sa promo. Pero dahil sa haba ng pila, hindi na ito nakaabot sa cut-off. Gayunpaman, ang 1,500 na budget niya sa pagpapagasolina, 700 pesos na lang ang binayaran niya. Wala na kani uli? Wala na, kay mga pulihan man. Musingit man sila kung imuhang biyaan. So dako gining tabang para sa imo ha? Yes, dako kaayong tabang. Ngano man? Siyempre, daghan kog ma-travel kay barato ang akong kuha sa gas nako. Ayon sa tagapamahala ng nasabing gasolinahan, ngayong araw ang kanilang grand opening. Actually, sir, walay profit for this. Pahalipay lang yun siya. Today, we're celebrating among grand opening here sa Eagle, Panacan, located near the airport. So, 12-12 na mo siya gitunong kay, of course, nakasanayan sa mga tao na 12-12, 11-11, na mga promo. So, iisip na mo na, okay, why not make the price also 12-12? At hindi din nila inakalang dadagsain sila, kaya malaki ang kanilang pagpapasalamat. Sa kanilang promo kasi, simula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga, 12 pesos and 12 centavos lang kada litro ang lahat ng klase ng petrolyo. Pagtungtong naman ng 8:31 hanggang alas 11 na tanghali, 38 pesos and 88 centavos na kada litro ang presyo ng petrolyo. Balik normal naman ang kanilang presyo simula alas 11:01 ng tanghali. Humigit kumulang, nasa 150 ka mga sasakyan sa parehong 2-wheeled at 4-wheeled vehicles ang nakabenepisyo sa gasoline per sale ngayong araw. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Bayan. Dalawang huling miyembro ng K-pop boy band na BTS sinimula na ang military service ngayong araw. At aktor na si Zian Lim, binura ang karamihan ng video sa kanyang YouTube channel. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Catlea Antonio. Pumasok na rin sa military service ngayong araw ang BTS members na sina Jimin at Jungkook, kung saan inihatid sila ni Suga at J-Hope. Kahapon naman nag-send off sina RM at V na nagsimula na rin sa military service. Nagsilbi naman itong reunion ng 7 miyembro ng BTS. Inaasahang isa-isa ring matatapos ang military service ng mga miyembro ng K-pop superstars mula 2024 hanggang 2025. Samantala, ikinagulat din ng Kim si fans nang burahin ni Zian Lim ang karamihan ng video vlogs sila ng girlfriend niyang si Kim Chu sa kanyang YouTube channel. Isang video na may title na Draw My Life at 2 short clip ng kanyang sarili ang makikita lang sa kanyang YouTube page. At American pop superstar na si Ariana Grande, nirelease na ang bagong version ng kanyang Christmas hit na Santa Tell Me, kung saan binago ang lyrics sa bridge ng kanta. Ang original na version ng kanta ay kasalukuyang nasa number 18 spot ng Billboard Hot 100 chart ngayong linggo.
Katleya Antonio para sa Bayan. At mapapasana all talaga ang lahat. Ito'y kasunod ng naging kautusan ng Malacanang kaugnay sa gratuity pay sa lahat po ng contract of service at job orders sa pamalaan. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Mahigit 10 taon na nagtatrabaho sa gobyerno sa ilalim ng job order category sa DC. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa tuwing may makukuha silang dagdag benepisyo, lalo't sumasapat lang aniya ang kanyang sahod sa gasto sa kanyang pamilya. Malaking bagay, syempre. Oh, may estudyante ko eh. Para sa tuition. Ang mga kagaya ni DC ang target mabenepisyohan sa inilabas ng administrative order ng Malacanang Palace kaugnay sa gratuity pay ng contract of service at job order workers ng gobyerno. 5,000 piso ang matatanggap kung 4 na buwan ng COS o JO hanggang December 15 ang empleyado. Hindi tataas sa 4,000 piso naman ang gratuity pay kung 3 buwan na pero less than 4 months na siya sa serbisyo. Habang 2,000 piso naman ang matatanggap kung wala pang 2 buwan bilang COS o JO. Ayon sa EO na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang year-end gratuity pay ay pagkilala sa kawang-gawa ng mga contract of service at job order workers na nasa gobyerno. Ikinatuwa ito ng mga COS employee na kagaya ni Gilbert na naghahanda na para sa Pasko. Malaking tulong sir, kumbaga parang gano'n. Para kahit papaano merong income na papasok. Sa family sir, yung sa mga kailangan sir, sa bahay, gano'n. Tulad ng sa mga pagkain. Ganun. Maging ang ilang permanent employee, suportado ang benepisyong ito para sa mga COS at JO employees. Opo, kasi may makaka-work din akong COS and JO and they're doing their job equally as a permanent. Yun nga lang, naka-contract of service sila. So deserve nila? Opo, deserve nila yun. Makatatanggap din ng service recognition incentive ang mga government employee. Hanggang 20,000 pesos ang pwedeng matanggap, depende sa tagal ng serbisyo. Sa December 15, posibleng matanggap ang SRI at gratuity pays. Mark Fetalco para sa Bayan. At yan po, may init na balita ngayong Martes. Ako po si Maan Macapagal para sa Bayan. Patuloy na maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako si Dayan Kerrer para sa Bayan. At Bayan, 13 days na lang. Pasko na hanggang bukas. Ako po si Aljo Bendio kasama ang buong bayan para sa Bagong Pilipinas!